Grabe, Alden, bagong pasabog sa post kanina mga kasambreros. Tapos sa sina Kath and Lela, na kapatid ni Daniel Padilla, magsasama sa isang project. So yan, at marami pang items sa vlog na ito. Sobrang kulit ito mga kasambreros. Unahin ko ito, pinost ng GMA kagabi, nag-throwback sila nung security guard pa si Alden mga kasambreros. Yung caption nila dito ay yung fogging secu na pinipilahan. Sabi dito mga sobrang nakakatawa to kasi nung time na dalawa na secu mga kasembreros or security guard na trabaho kunwari no, romcom, di ko lang maalala kung anong anong palabas ito ni Alden sa sa TV. Sobrang nakakatawa kasi yung mga taong, 'di ba, secu siya sa isang mall. Tapos yung mga babae ay nagagandahan at saka natutulala sa kanya mga kasembreros. So lahat ng lahat ng mga babae ay nakapila sa kanya. Tapos yung sa isang guard wala nakapila kahit isa mga kasembreros. Tapos yung gusto pa ng mga babae na kapkapan yung gusto pa ng mga customers na ito or yung mapapasok mga customers na kapkapan sila ni Alden kunwari. Tapos sabi naman ni Alden, huwag na kasi baka makasuhan tayo, problema. Tapos sabi ni Alden dito ay wala na pong pila dito. Tapos kung yung iba kung gusto dito sa kabila ay para makapasok na sila agad, sabi ng isa ano ba, wag mo ka nang isipin. Okay lang, sabi niya, okay lang na maghintay kami ng matagal, sabi na kaysa naman kaysa ibang tao naman yung mag-check sa mga bags namin, sabi ng gano'n ni ate mga kasembreros. Sabi ng isang babae, hindi mo kami sobrang nakakatawa to, sorry po. Sabi niya, sino ka ba? Sabi niya. Tapos nagalit siya kasi nga kinapkapan kasi nga hindi nila bet, no? Yung lalaki na hindi masyadong gwapo mga kasembreros. Sobrang nakakatawa to na pinost ng GMA kagabi mga kas. Parang nag-recall lang sila ng tawag dito ng romcom na ito na series ni Alden. Hindi ko lang alam kung anong title na ito mga kasembreros. So pasensya na po kayo. Tapos so ito na pala yung video ng na-spotted sina James Reid at saka si Ma'am Catherine mga kasembreros sa kanilang shoot sa Summon Someday nga, na na-flash ko na rin ito kagabi. Pero wala pa tayong video kagabi. So nung nahanap ko po mga kasembreros ay pina-flash ko po siya dito ngayon. So dito ay parang nakatalikod si Kath at saka si Catherine mga kasembreros. Tapos nakapayong, parang may payong na green mga kasembreros, no? Sina James ay yung mga assistants dito. So medyo magalaw lang yung dito yung camera, pero yun, parang ready to action na. Sina Catherine at saka si James Reid dito mga kasembreros. So medyo limited, no, yung kanilang dito yung kanilang videos and pictures mga kasembreros. Tapos ito, may isang fan na pumunta siya sa Isla Amara ni Kath sa Palawan. Tapos ang ganda ng ginawa niya dito kasi parang nirecommend niya yung Isla Amara sa El Nido, Palawan mga kasembreros. So yung parang tinur niya rin dito yung boutique hotel. Tapos na-feature niya dito yung kagandahan ng El Nido, Palawan mga kasembreros. So na-mention nga rin dito ang owners na sina Piolo Pascual at saka sina Kath mga kasembreros, no? Tapos pati yung loob pinakita niya rin po mga kasembreros. So sobrang ganda, no? Mga kasembreros and mga Kathinatics. So mamaya pe-play ko ito para po mapakinggan natin or ma-appreciate ninyo mga kasembreros. Tapos yun na nga bagong pasabog ni Alden mga kasembreros. Yung kanyang Ribisco, nag-post siya sa kanyang Instagram account kagabi, especially sa Instagram mga kasembreros. So baka sa Facebook din po hindi ko pa na-check. Baka na-post na rin po at sa kanyang TikTok account mga kasembreros. So bagong pictures
Parang hindi naman siya bago, parang dati nilang sinut tapos pinost nilang kanina na 1 hour ago mga kasombrero. So sabi ni Alden Richards dito ay good morning. Tapos may araw-araw. Mas masarap simulan ng araw kapag may pasobra. Kaya sa breakfast ko, laging may Ribisco crackers. Pasobra sa sarap at pasobra pa sa dami dahil 4 na crackers sa isang pack. Kayo, anong pasobrang special sa umaga ninyo? Hashtag Ribisco crackers. Hashtag may pasobra dahil special ka. So yun po yung nakalagay sa post ni Alden sa kanyang Instagram mga kasombreros. So yun po talaga nakakatuwa no, bagong pasabog ni Alden Richards sa kanyang Ribisco crackers. So dito ay nakamaroon and of course parang kumakain-kain kunwari si soy tea. Tapos ito pinost ulit ni Beautiful Vice yung ating thumbnail. Sabi niya dito, 1 day ago, kumpirmado na totoo ang balitang sekreto nagmamahalan si Catherine at Alden sa likod ng camera. Nagulat ang lahat dahil nakita sila nag-ensayo bilang bride at groom para sa isang special na okasyon ngayong taon. Alamin ang katotohanan, details that change everything. So daming likes, so 614 likes mga kasombreros. Pero yun, hindi lang siya sa isang okasyon magkaiba ito mga kasombreros na alam natin na kung kayo po ay nakapanood na nito, noong nakarang araw ko pa ito pinost mga kasombreros. So na parehong naging bride's groom, isa sa mga groomsmen at saka isa sa mga bridesmaids mga kasombreros. Sina Alden at saka si Catherine mga kasombreros. Ito pinost ni Laganas de la Cruz. Sabi niya, sino pinakamalakas na appeal at idol ng bayan? Paramihan ng supporters at fans, sina Catherine at saka siya Barbie Forteza. 410 likes mga kasombreros. So magkaibigan naman ng dalawang to, no? Hindi lang sila gaanong close at spotted na talagang parati magkasama, but they are good friends or in good terms mga kasombreros. Tapos ito ipi-play ko ito mamaya. Ang cute nila dito mga kasombreros, yung laro ni Alden dati na Pass the Phone Challenge with the cast of Pulang Araw pa. Nakukita na ko kung kaya medyo throwback ito mga kasombreros. Pass the Phone Challenge. So ang cute ng description niya dito kay Barbie Forteza. Sabi niya ay I'm passing the phone to someone na sobrang bungis niya sa set mga kasombreros. Sino yon? Tapos si Barbie Forteza yung next na so ibig sabihin si Ma'am Barbie Forteza yung pinakabungis-ngis at saka very masayahin sa set nila mga kasombreros sa taping. So sabi niya Ma'am Barbie naman ay I'm passing this phone to someone who was cute chinito eyes mga kasombreros. Si David Licauco naman yun mga kasombreros. Tapos si David naman sabi niya dito ay I'm passing this phone who is very good in acting, very nice person mga kasombreros. Tapos ang tinutukoy niya dito ay si Sanya Lopez mga kasombreros. Tapos si Sanya Lopez naman ay ang description naman niya ay sabi niya I'm passing this phone to someone na napakahusay, very dedicated pagdating sa trabaho. So si Dennis Trillo pala yung tinutukoy niya dito mga kasombreros. Tapos si Dennis Trillo naman, si Tocayo mga kasombreros ay sabi niya I'm passing this phone mga kaawan sa eksena, maraming pera mga kasombreros, malakas at makisig at gwapong-gwapo, sabing ganoon mga kasombreros. Pero palagay ko si Alden Richards yung tinutukoy niya dito kasi yung end ng video ay kay Dennis Trillo na mga kasombreros. So pero palagay ko ay si Alden Richards yung kanyang tinutukoy dito mga kasombreros and mga ka-fanatics. So yun po. Tapos mamaya pa-play ko ito mga kasombreros. Si Arlinda Cabog, sabi niya masaya na ang lahat, Kath and Alden. So Mr. and Mrs. Fulkerson yun ang kanyang tawag kaya ang Alden at saka kay Kath, mga 336 likes. So ang dami mga kasombreros, pero ito pa ay throwback picture na medyo malabo lang yung quality ng camera or yung larawan mga kasombreros. Tapos ito, next item natin, 13 hours ago
Dito post ito ng Kath and official fan page. Pictures ng Kath din mga kasembreros with parang may kotse dito si Kath, no? At saka si naggagasolina o nagpapagasolina si Kath, tapos sina Alden at saka si Kath mga kasembreros sa kabilang picture naman. So pero ito po ay throwback pictures lamang ng Kath din mga kasembreros. So speaking of gasolina, sobrang mahal na ng gasolina mga kasembreros sa mga gasolinahan or gas stations. So talagang kailangan na magtipid at saka mag-ipon-ipon mga kasembreros. Tapos ito, 16 hours ago, the most influential celebrities in the Philippines, Miss Catherine Bernardo and Alden Richards. So posted ito ni Ma'am Donna May. Tapos random pic, ang daming likes, so 281 reactions mga customers or likes. So random pictures ito ni Kath and Alden mga kasembreros. So 16 hours ago. So ito pa yung time na na hello love goodbye, hello love again, at saka birthday niya Ma'am Catherine mga kasembreros. Tapos so isa sa mga major items natin, sina Ma'am Catherine at saka si Lela Ford na anak ni Carla Estrada na kapatid naman ni Daniel Padilla. Hindi ko na nakuhaan yung nakuha yung mismong video mga kasi parang may mga speculations ngayon na magsasama or parang payag daw si Daniel Padilla na magsasama sina Kath and si Lela sa isang project mga customers or movie. Pero yun, wala namang confirmation, siguro mga speculations lang mga kasembreros na pero palagay ko hindi papayag si Kath na makasama si Lela. Not unless talagang gusto rin ni Kath mga kasembreros na makasama si Lela Ford na kapatid ni Daniel Padilla sa isang project or sa isang movie. Pero para sa akin, point of view ko lang naman ito mga kasembreros ay hindi siguro papayag kasi ang dami ring naka-line up kay Kath So kung meron siyang pwedeng makasama or dapat na makasama ay si Alden lang mga kasembreros sa isang pelikula or project or kahit na dyan mga kasembreros. So depende na yun sa takbo ng management, desisyon ng management mga kasembreros na kung saan ay tayo po ay nag-aantay talaga at saka nag-aabang mga kasembreros ng mga kaganapan ng desisyon ng management ng Star Cinema at saka GMA Network mga kasembreros. So hoping and praying talaga na magsama ang Kath din. So yun po. Pero hindi ko na nakuhaan yung mismong video. Pero nakita ko kasi siya sa YouTube na yung parang project kina Lela at saka Kath mga kasembreros, pero hindi pa naman confirmed mga kasembreros. Tapos ito si Ma'am Catherine, next item natin, si Kath at saka si Lexine ay pumunta sa IV clinic mga kasembreros. So tapos ay parang pero ito pa ay throwback nung bago ang New Year pa ito mga kasembreros. Sabi ni Kath ito ay we're done. Sabi ni Kath ay did you enjoy our IV day? Sabi ng ganon. Sabi ni Lexine ay yes. Tapos sabi ni Kath say Happy New Year. Sabi naman ni Lexine Happy New Year. Tapos Happy New Year mga kasembreros. See you on your next IV day. Ang pretty ng magkita. So try ko itong play mamaya mga kasus kung gusto niyo pong mapakinggan. Tapos ito, last item natin ito mga kasembreros. Ito yung time na parang interview si Alden during bago sila mag-tape mga kasembreros or mag-shoot ng Hello Love Again mga kasembreros. Parang si Ma'am Grace ng Marites University yata yung kaboses nitong nag-interview mga kasembreros. So sinasabi niya dito na parang nagtatapos na lang siya ng taping ng Pulang Araw. Tapos sobrang excited niya of course na mag-film or mag-shoot with Catherine mga kasembreros ng Hello Love Again. Tapos sinasabi niya dito ay parang may mga naiwan pa siyang grabe
lagari kasi yung ginawa ni Alden dito, no? Lagari siya from Pulang Araw to Hello Love Again, mga kasambreros. And alam natin yung kwento na hindi pa niya tapos yung Pulang Araw, may mga tatapusin pa siyang shoots or tapings, mga kasambreros, ng Pulang Araw. And then lumipad na agad siya sa Canada for Hello Love Again naman, mga kasambreros. So yun po, sinabi niya rin dito na of course na nag-mature na si Kath and so on, mga kasambreros. So yun, ito po ay ipi-play ko mamaya, mga kasambreros, ay ipi-play ko pa para mapakinggan po ninyo, mga kasambreros. And tinanong siya dito na how did you enjoy your friendship, no, with Kath, mga kasambreros, na lumalalim yung kanilang friendship, mga kasambreros. So sabi niya ito ay okay naman, sabi. Tapos smile lang si Pops Alden, mga kasambreros. So hoping and praying, no, and alam ko okay sila. Wala silang papapuot or galit sa isa't isa, mga kasambreros. Nga during last interview ni Alden, yung recent, ay nung tinanong nga siya kung willing pa siya magpagtrabaho ulit kay Ma'am Catherine, sabi niya with all matching kilig-kilig with all matching kilig-kilig pa nga, nasabi niya na opo, no, kung may material at saka ay magtrabaho at saka magsama kayo ulit, no, para mas lalo na kayo mag-inlaban sa bawat isa, ganon. Para ma-erase at saka maburan na si Mayor Mark Alcala na yan sa buhay ni talagang bitter, no, at saka demanding, mga kasambreros. Pero yun, talagang tayo po ay naghahangad at nagde-desire, mga kasambreros, ng kumapa ng Kath Den Project, mga kasambreros. So yun, nag-mature na daw si Kath dito, no, ang kanyang sinabi, mga kasambreros, which is definitely nag-mature na nga si Ma'am Catherine, mga kasambreros. Alright, so yun lang actually sa ating Kath Den items. Tatry kong play itong mga videos na papakinggan nyo, especially itong kakulitan nila sa Pulang Araw. And then yung salita ng Panginoon na sobrang kailangan at mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Na sobrang bungis-ngis sa set. Sino yun? I am passing this phone to someone who has cute chinito eyes. I'll pass this phone to the person who is very good in acting and very nice of a person. So I'm passing this phone to someone na talagang napakahusay, talagang dedicated. Pagdating sa trabaho, ito lang naman ang nag-iisa. I'm passing this phone to someone na kaaway ko sa mga eksena. Marami din tong pera, malakas, makisig, at gwapong-gwapo. Lipad na kayong pa-Canada, kamusta paghahanda preparations for Hello Love Again? Okay naman po. Nagtatapos lang po ako ng mga few taping days po with Pulang Araw para makalipad. And then pagdating po doon, dire-diretso po yun kasama yung Sparkle World Tour po na concert. Pero gano'n ka-excited to work again with Catherine? Yes po, very excited po and looking forward kasi it's been 5 years po since our last film together, and at the same time, parang yun po yung chance namin para makapag-work ulit. And of course, to retell the story of yung sequel ng Hello Love Goodbye. Then, bali, tapos mo na yung Pulang Araw before you leave for Canada? Or may maiiwan ka pa rito mga scenes? Pagbalik ko dito. Matuloy pa. Ano mga naiba kay Catherine ngayon after nung tagal yung dinakita ay naggagabi ko yung Hello Love Again? She's more mature now. She's very much excited to try new things. Nakakatawa na parang dun sa proseso na yun, magkasama kami, of course, with doing this. How much do you enjoy the friendship no? Kasi nakita namin parang lumalalim yung gusto sa yung dalawa, yung friendship. Opo, okay naman po. Okay na lang. Balik niyo ba din, iba na yung status sa relationship ni Catherine? We're done. Did you enjoy your Ivy there? Yes. Say Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year.
Sobrang the best at lalim ng ating Word of God, mga kasambres. Ang title natin ay Ang Naghulma sa Atin or Nag-form. Psalms 100 verse 3, Know that the Lord, He is God. It is He who has made us. Ito yun, mga kasambres, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Napakaganda nito, mga kasambreros. And by the way, recommend ko po na basahin niyo po ang buong Psalms ng 100, no, chapter 100, mga kasambreros. Parang 6 verses lang yata. Maikli lang siya, no, itong Psalms 100, mga kasambreros. I encourage you to read the entire chapter kasi napakaganda po talaga niya. Kung kaya kung napapansin niyo ay hinimay-himay ko po talaga ang Psalms 100. 5 verses lang actually yung Psalms 100, mga kasme. Sobrang ganda. I highly recommend po na basahin po ninyo. Paglaanan po ninyo ng panahon, mga kasmeros, itong Salmo 100, mga kasmeros, kasi worth it talaga, no? Mapafeel mo yung presence, yung goodness, yung kabutihan talaga ng Diyos, mga kasembreros, sa buhay ng kanyang mga piniling tao. So it's really highly recommended, mga kasembreros, para basahin po ito. So naghulma. So parang isang pattern, no, yung isang yung gumagawa ng mga pots, mga kasembreros, mga magpapalayok. So ganoon siya, mga kasembreros. So siya yung naghulma sa atin. Ang ating magulang, of course may mga magulang sila. Ang lolo ng lolo natin, ang magulang ng lolo at lola natin, may mga magulang din sila. So kapag i-trace natin yan sa lolo ng mga lolo, ng lolo ng mga lolo, lola ng mga lola, lola ng mga lola. So babalik tayo doon at babalik tayo sa ating original parents, mga kasembreros, na sina Adam and Eve. So yun siya, kung kaya sabi dito ni Lord, na siya yung nag-shape sa atin, siya yung gumawa sa atin, mga kasembreros. Siya yung naghulma sa atin. So kung kaya ang tao, kahit gaano man kayaman, kahit paliguan pa yan ng pabango kada segundo, kahit paliguan pa ng pera kada segundo, kahit nabalutin pa yan ng ginto, kahit balutin pa yan ng silver o ng bronze, or kahit na balutin pa ng diamond yan, mga kasembreros, kahit tayo po ay magdamit ng mamahaling mga branded na damit. Well, of course, hindi masama yung mga ganun. Pero kapag yung intention natin ay para maging palalo or maging mayabang, mga kasembreros, ay doon na po tayo nagkakasala. So, ang tao kasi pag mayaman, for example, tapos gino-glorify niya ang Panginoon dahil sa kanyang dahil sa Diyos, no, yumaman sila dahil sa Diyos, dahil sa Panginoon, sila po ay yumaman kasi si Satan nagpapayaman din siya, no? Pinapayaman niya yung tao in a wrong way, in a deceitful way, mga kasembreros. Tapos tatamnan niya ng yabang at saka kapalaluan, no? Kayabangan ang puso ng mayaman na iyan para maging instrumento ng kanyang pride, ng kanyang kapalaluan. Kasi nga si Lucifer ay talagang naging kapalalo, no? Naging prideful, mga kasembreros, kung kaya siya ibinagsak ng Panginoon. So which God also allowed everything to happen, mga kasembreros. So ang naghulma sa atin, so dahil si Lord ang naghulma, gumawa sa atin, nag-form sa atin, mga kasembreros, wala tayong karapatang magreklamo because He made, sabi niya dito, siya yung gumawa sa atin at hindi yung ating sarili. That is why salvation is found in the Lord Jesus Christ, hindi sa ating mga sarili. Okay? Jesus Christ died for us. Jesus Christ is the only Son, the Messiah, the Son of the living God. At siya yung may karapatan at siya yung hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos, the name above every name. The Messiah, the great I am, mga kasembreros, Jesus Christ, no, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last, mga kasembreros. So walang pwedeng may pagmayabang ang tao because hinulma tayo ng Diyos, no? Hindi tayo yung gumawa sa ating sarili. Okay? Imagine natin, no, kapag tayo po ay namatay at nawala sa mundong ito, talagang wala na, no? Tayo po ay burado na sa mundong ito, and yet yung ating kaluluwa ay forever na sasamba sa ating manlilikha, ano, forever na. Hindi na yun siya million years lang, mga kasembreros. It's not just trillion years. It's eternal, mga kasembreros. Kung kaya ang ginawa ng Diyos ay pinaganda niya yung ultimate at saka pinaka-perfect na lugar na pwede nating puntahan ay ang langit. At saka pinapangit naman niya ang impyerno so that people will
kumapa will desire, no, will exert effort mga kasembreros para mapaglingkuran ng Diyos, mamuhay na may pananampalataya sa Kanya, maniwala kay Lord Jesus Christ, at maliligtas sila sa pamamagitan ng pananampalataya at grasya ng Panginoong Hesus mga kasembreros, hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa lamang. So of course, gagawa tayo. Faith without work is dead, and work without faith is dead as well. So, pero yung kumapa yung kasi ang mindset ng tao, maliligtas tayo dahil sa ating mga mabuting gawa. Hindi po. Naligtas na tayo, that is why we are doing good deeds. So, ganun po siya mga kabaliktaran lang yung naiisip ng maraming tao na, bakit yung mapupunta sa heaven? Kasi gumawa ako ng mabuti. So, hindi po. Naligtas na tayo kung kaya gumagawa tayo ng mabuti. Kung product na lang yung paggawa natin ng mabuti, because we accepted Jesus Christ. We will live according to His grace. No? We'll live by faith mga kasembreros sa kay Lord Jesus Christ. No? Ang mindset kasi ng mga tao, kasi kung ang basehan na natin dahil mabuti tayo, kung ititest natin yung ating mga nagawa, let's say kung nakapagsinungaling na ba tayo, ang sagot ay oo. Nakapagnakaw na ba tayo kahit once? Oo. Nagkasala ba tayo? Oo. Nakasagutan ba natin yung ating magulang o nakasamaan ng loob? Oo. So nakapagsinungaling na ba tayo? Oo. So kapag ititest natin, exam mga kasembreros, 10 out of 10 na commandments, ay wala na. So bagsak tayo mga kasembreros. So kasi lahat tayo ay hindi kasya. No, kapos ang ating kakayahan, yung ating effort. So hindi natin sasabi na hindi tayo dapat gumawa ng mabuti, no? Yun po ay dito bunga ng saved na tao, ng ligtas na tao. So you cannot say that you are saved and you live according to the grace and the faith kay Lord Jesus Christ kapag hindi ka gumagawa ng mabuti. So pero yun lang yung mindset siguro na baliktad, no, na bakit ka maliligtas? Kasi gumagawa ako ng mabuti, kasi mabuting tao ako, gumagawa ako ng tama. So, baliktad, no? Naligtas na tayo ni Lord Jesus Christ. We accepted Jesus Christ. Kasi, malalaman mo ang taong Kristiyano Malalaman mo ang taong may Jesus Christ sa kanilang life. Kapag sila ay may pananampalataya kay Lord Jesus Christ na malalim, because they do good deeds, no? Nagpapatawad sila, nagpapakumbaba sila, may gentleness sila, may kabaitan sila, may kindness sila, they love peace, they pursue peace, ayaw nila na magulo. So, yun yung maibigin sila, no? Loving sila and caring mga kasembreros. So, yun yung mga manifestations or ugali ng mga taong naligtas at may Lord Jesus Christ sa kanilang buhay. So, makikilala mo yan sila sa kanilang mga bunga, fruit of the Holy Spirit mga kasembreros. So, dito, this verse from Psalms is quite significant in explaining our relationship with God. It tells us to recognize God for who He is. So, ito yung lacking din minsan, kulang sa ating buhay na hindi natin na-recognize kung gaano kadakila, gaano kataas, gaano ka-powerful, gaano ka-eternal, gaano ka-magnificent, gaano ka-kahanga-hanga, na tayo po ay hinulma lamang ng Diyos. And He Himself, no, ay sobrang dakila, no, beyond human standards, beyond human measure mga kasembreros yung kadakilaan at kabutihan ng Diyos sa ating buhay. So, recognition, it's really important na na-recognize natin. Kunwari, ang isang attorney, hindi mo ang isang lawyer, no? Kakilala mo pa lang, tapos hindi siya nakapostura na parang abogado. Tapos parang nagtanong siya, for example, kunwari yung kanyang postura ay nakapambahay lang. So we cannot recognize him as a lawyer kasi na nakapambahay lang. Tapos yung pagsagot mo sa kanya ay parang ordinaryong tao, minsan pabalang pa yung pasagot mo mga kasembreros. So pero hindi natin alam na siya pala yung lawyer or parang may posisyon mga kasembreros. So for example, ikaw ay anak pala ng presidente, tapos hindi ka nakilala. Tapos yung damit mo ay parang siguro nakapambahay, naka-short ka lang at saka naka-sleeveless. Tapos hindi ka na-recognize ng tao na ikaw pala ay anak ng presidente o anak ng isang mayor. Tapos hindi ka na-recognize. So parang siguro dadandaanan ka lang or parang pag nagtanong ka, pabalang ka pa sagutin. So hindi nila alam na since mayor anak siya ng mayor, pwede kang
pwede kang pagalitan kasi nga ganito ganyan. So parang ganun ba? So recognition of God's goodness, His love, His greatness is really important mga kasembreros, kung sino siya. Kasi hindi natin may apply ang tamang paggalang, ang tamang pag-revere mga kasembreros, or hindi natin siya ma-honor ba? Hindi natin siya mabibigyan ng karangalan kung hindi natin ma-recognize kung sino talaga siya. So that is why marami mga tao, nakita nila si Lord Jesus Christ nasa krus, nakapako, naawa sila. So hindi kailangan ng Diyos ang ating awa, no? Maawa tayo sa ating sarili at sa ibang tao, pero yung awa po ay hindi kailangan ng Diyos because Diyos siya. Mas naawa pa siya sa atin mga kasembreros. Ang kailangan ng Diyos ay, or ang kinocommand or inuutos sa atin ng Diyos ay sumunod sa Kanya at mamuhay naman pananampalataya sa Kanyang anak na si Lord Jesus Christ mga kasembreros. The opening phrase, you know that the Lord is God invites us to understand that the Lord is not just any God, but the true and living God. So yun nga, no? Maraming mga Diyos-Diyosan. Maraming mga Diyos-Diyosan na hindi totoong Diyos. Kung ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay hindi ang Diyos na lumikha ng langit at ang lupa, well, hindi yan ang tunay na Diyos. Kung ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay hindi Diyos ni na Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ni na Moises, ni na Jeremiah, Prophet Isaiah, na Prophet Ezekiel, ay hindi yan ang tunay na Diyos. Kung yan ay hindi Diyos ng Israel at hindi Diyos ni Haring David, ni Haring Solomon, ay hindi yan ang tunay na Diyos mga kasembreros. So yun po siya. Lessons na pwede natin matutunan dito, no? Psalms 100 verse 3. Number 1, acknowledgement of God's sovereignty. So kagaya na mention natin mga kasembreros. Number 2, understanding our identity. So kailangan maunawaan natin yung ating identity. Sino nga ba tayo mga kasembreros? We are God's creations. So tayo ay kanyang hinulma, tayo ay kanyang nilikha mga kasembreros. That is why we obey Him, not that He obeys us mga kasembreros. So kung kaya siya po ay ating sundin. We are not mere accidents, no, hindi tayo aksidente lamang. We have been intentionally made by a loving creator. This knowledge shapes us, our self-esteem, and guides our decisions. It encourages us to live fulfilling lives that honor God. In the last lesson na pwede nating matutunan ay trusting God's care. So parati nating tatandaan na kung meron tayong pagtitiwalaan, ang Diyos yun mga kasembreros, 100, 200, limitless percent mga kasembreros. Kasi nga Diyos siya, no, tayo po ay tao lamang mga kasembreros. So kung nagtitiwala tayo sa Diyos, whatever happens sa atin, masama man yan at mabuti, we still trust God because He knows exactly what He's doing sa ating buhay for our benefit. No, hindi niya tayo bibigyan ng problema, ng trial na hindi natin kayang lagpasan with the help of His Spirit. So ganun po siya. Alright, sinabi sa Word of God, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa at tamang acknowledgement and recognition of God, of who God is sa ating buhay at sa buong sanlibutan mga kasembreros. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po.